Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel. So, kumusta naman kayo dyan? Sobrang tagal ko nang di nakapag-upload dito sa aking YouTube channel. So, ito naman tayo, no? Sisimulan natin ulit. Okay, so magkakaroon tayo ng pick a card reading ngayon. Topic natin, sino nga ba ang taong papasok sa love life mo for the month of January 2024. So, bagong taon, 'di ba? Anyways, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe. And I know merong mga nag-comment sa ibang videos ko na hinahanap nila ako, like kamusta naman daw nangyari sa akin. Yan, doon kasi ako nag-focus sa TikTok account ko. So, medyo napabayaan ko itong YouTube channel, and then na-busy ako sa mga private readings. Kasi pag private readings kasi, to be specific ang readings sa inyo, or yung reading talaga mismo ay sasakto sa inyo. So, anyways, mga gusto pala magpa-book dyan ng private reading, message kayo sa aking official Facebook page ha. Sa Facebook page ko lang mismo, Readings by L. Ingat po tayo sa mga scammer. Okay? So, sige, before natin simulan itong reading na to, no? Anyways, ang timestamps nitong video na to ay nasa description box and sa comment section. So, pili na kayo from pile number 1, si Justice card. Okay. Pile number 2, Death and Rebirth, pagbabago. And pile number 3, si the Chariot. Okay, huwag kayong magmamadali sa pagpili ha. Kalmahan nyo lang. So, kung di pa kayo nakakapili, then pwede nyo namang i-pause itong video. So, anyways, mag-proceed na ako sa pile number 1. Okay, hello sa mga pumili ng pile number 1. So, ito na yung reading para sa inyo. So, take what resonates and leave the rest. Okay, sino nga ba ang taong papasok sa love life ninyo for the month of January 2024? So, meron sa inyo, the magician. Ibig sabihin kasi ng magician, may pagka-masipag, pagkawais, mautak, or it's just that magaling siya mag-manifest ng mga bagay-bagay. Kumbaga parang yung mga gusto niya, nakukuha niya. Depende rin kasi sa tao yan, no? Merong iba, by the factors na masipag. Yung iba naman, kasi nga, nandun yung nature na maaaring mapera, diba? Depende ko sa anong klaseng manifestation na gagawa niya sa buhay niya. Meron namang iba kasi, alam mo yun, matalino, ganyan. Oo, basta mapapansin mo sa taong ito, parang walang imposible sa kanya. Okay? King of Cups kasi, another, may sweet side itong taong ito. Whether it's a girl or boy, any gender. Okay? Malambing to. Ito na sense ko. And mabait. Okay? Talagang may feel mo sa kanya na yung care niya. Ayan, may feel mo dito. Meron akong na-sense, yung iba naman sa inyo. Kaya lumabas ito, the Tower card. Marami din itong mga pinagdaanan sa buhay. And nakikita ko nga, yung iba rin, itong taong ito, dahil sa dami yung napagdaanan niya sa buhay, ilang heartbreaks na and struggles ang napagdaanan niya. So, alam mo yun, kayo the Hierophant, since marami na siyang knowledge or marami na siyang lessons na nakalap, natanggap, or na-adapt, ganyan, dahil sa mga experiences. Alam niya na yung mga diskarte, or the Hierophant means paniniwala or faith. Di ba? Malaki or mataas ang faith niya. Ganyan, 'di ba? May pagka-strong person ito and spiritual. Ayan. Hindi naman kinakailangan na kapag sinabing spiritual laging nagsisimba, ganyan, no? Ibig sabihin kasi ng spiritual, parang yung faith mo kay God is malakas. Talagang tiwala ka sa kanya. Okay? May napapansin ako dito. Yung iba sa inyo, may encounter nyo to, parang maobserbahan nyo, lalo na siguro sa first meet, or may ugali si person na mala-hermit. Minsan, or may characteristic siya na parang tahimik, ganyan. Minsan, parang akala mo may sariling mundo. Tahimik at parang nagbumuni-muni. Ganyan. 'Di ba? Or siguro, ganun lang talaga yung traits niya. Tahimik lang talaga siya. Pero mabait to. At saka sweet. Ganyan, mapagmahal. Oo. So, anyways, ayun lang. Pile number 1. Thank you and see you sa iba ko pang magiging uploads. Bye!
Hello sa mga pumili ng pile number 2. So, ito na yung reading para sa inyo. Take what resonates and leave the rest. Okay, so sino nga ba yung tao na papasok sa love life ninyo for the month of January 2024? So, okay, ito yung mga characteristics or traits niya. Na-sense ko pile number 2, yung iba sa inyo. Pag nakasama mo itong taong ito or maaaring makausap mo, diba? Or while you're on a date, diba? Depende naman kasi sa inyo eh. Or sa magiging sitwasyon ninyo kung magiging official ba ito na may label na or mutual understanding. Makakasundo mo ito pile number 2. Sino man itong taong ito. Makakasundo mo siya. May feel mo naman na makakasundo mo yung isang tao eh kapag same kayo ng interest sa buhay, diba? Or maaaring pag-uugali. O, same na same kayo. Kasi with this card, nagkakasundo, an agreement. Oo. So, with the temperance card, mahabang pasensya ng taong ito. Diba? Mahabang pasensya niya. Or sadyang, marunong siyang umunawa. Hindi to judgmental. Oo. Ito nakikita ko sa kanya. And, meron nga lang siyang traits, which is ito yung downside niya. Lumabas kasi the Hangman. So, ibig sabihin, parang, minsan, when it comes sa decision making ano siya, yung, parang hindi siya basta or agad-agad makakapag-decide. Kaya siguro pile number 2, kung kayo ay magiging magka-mutual understanding na itong taong ito, parang mahihirapan ka siguro dito maghintay or parang itong taong ito, hindi ba siya agad-agad action sa'yo? Kasi nga when it comes sa decision making, parang medyo aanga-anga pa siya. Kasi nga with this 2 of swords, parang pagdating sa decision making, to the point na gusto niya maging maingat, 'di ba? May pagdadalawang isip siya or parang before siya mag-take ng risk, kailangan i-make sure niya muna na tama yung gagawin niya. Or especially lalo sa inyong magiging connection, pile number 2. Parang pagdating din sa iyo, yes, kahit sabihin natin na mga find out niya or mararamdaman niya na compatible kayo, pero still, mapaisip pa rin talaga tong taong ito. Talagang maninigurado siya sa iyo. Ganyan. And na-sense ko rin na itong taong ito, isa rin sa mga factors kung bakit parang hindi pa siya agad-agad siguro mag-settle ng mabilisan sa inyong connection. It's because focus siya sa kanyang career and stability. 'Di ba? Parang gusto niya hindi makakaadlang yung love sa kanyang career. Gusto niya successful siya or meron sa inyo itong taong ito dahil medyo focus siya sa sarili niya para bang ini-enjoy niya muna yung moment, 'di ba? Meron ko na yung sense talaga, meron talaga. Yung ibang manonood sa inyo, parang ma-witness ko to. Ang sasabihin ng person na to na, ay, enjoy muna natin siguro yung moment na magkaibigan tayo. Then, kinalaunan mapupunta rin naman tayo into lover. So, ngayon parang enjoy muna natin yung kung friendship ang label nyo muna, 'di ba? With feelings, di friendship na muna. 'Di ba? I hope nagigets yung ibig kong sabihin na. So, anyways, transition kasi yan. So, talagang malakas yung nitong taong ito. Yung, kumbaga yung willingness niya na mapabago yung buhay niya, yung sarili niya. 'Di ba? Into into explore and development siya. Alright, so ayun lang, pile number 2. Thank you and see you sa iba ko pang uploads. Bye! Ayan, hello sa mga nakapili or pumili ng last pile, pile number 3. So ito na yung reading para sa inyo. Take what resonates and leave the rest. Okay, so sino nga ba ang taong papasok sa love life ninyo for the month of January 2024? So ito talaga yung pinakaunang traits or characteristics na napansin ko sa taong ito. Mostly sa inyo. Ito taong ito ay charismatic, malakas ang sex appeal, or sadyang habulin, 'di ba? Whether babae man yan or lalaki, any gender. Kasi siya physically attractive siya with the Empress card, 'di ba? Kung hindi naman to gwapo or maganda, marunong siyang pumorma, ganyan, 'di ba? Kaya talagang ibang tao mapapatingin sa kanya, 'di ba? So, na-sense ko rin na because of that, maraming tao na humahanga dito or nagkakagusto, ganyan. Parang hindi mahirap sa kanya na magustuhan. 'Di ba? Lalo na kung pagbabasehan natin ang kanyang physical appearance, 'di ba? Bongga. Oo. Ito talaga pinaka-napansin ko kay pile number 3. Also, yung iba naman sa inyo, with the Wheel of Fortune, matindi rin to. Kasi ibig sabihin, itong taong ito, may ginagawa siya na maaaring gusto niya kasing baguhin yung kapalaran niya. Oo. Para bang
merong nangyayari sa buhay niya na ayaw niya na maulit yon, and because of that, gusto niya mabago, di ba? Temperance card, malaki or mataas ang pag-unawa niya sa mga bagay-bagay. Mabait ito, and mahaba rin ang pasensya niya. Ito na yung sense ko. Pagka-spiritual din. Oo. And nabanggit ko nga kanina, 'di ba, na gusto niya mabago yung buhay niya, yung kapalaran niya. Talagang he or she is looking forward sa mga bagay na nangyayari sa buhay niya, 'di ba? Pag may palpak or something na nag-fail sa kanya, sige, move on lang. Patuloy lang ang buhay, 'di ba? Mataas or grabe yung perspective niya sa buhay niya. May pagka-goal oriented ito, or yung kumbaga yung career niya, ayan, focus siya doon. Or mataas na talaga yung pangarap niya sa buhay. Ayan, oo. And with the Hanged Man, meron lang sa inyo, konti lang naman, minor lang. Medyo, alam mo yun, yung gagawa siya ng action, pero biglang hindi niya gagawin. Kasi parang uncertain pa siya, hindi pa siya ganun kasigurado. 'Di ba? Parang meron ding characteristics itong taong ito na at some point natakot siya mag-take risk, ganyan. Oo. So, konti lang naman. But majority itong taong ito, majority sa inyo nanonood, yung taong ito, yung person ninyo, is malakas ang loob. Okay? So, ayun lang. Thank you, and see you sa ko pang uploads. Bye!